morning. I'm Angelo Castro III. I'm Angela, and we're the Castros. We bring you the news. And the views that make you think. Sometimes we agree. Sometimes we don't. This is News and Views. And here are today's headlines. Filipino Catholics have begun their Holy Week observance, with many already traveling home to their provinces. Fuel prices are expected to rise again this week, with diesel possibly increasing by as much as 11 to 12 pesos per liter. Pakistan is set to host possible talks between the United States and Iran as warnings of escalation and expanded military actions persist. Around 7,000 Filipinos came together in Manila to mark Roll Down Syndrome Day through the annual Happy Walk. First on the news, devotees are set to visit the minor basilica of the Black Nazarene in Quiapo, Manila this Holy Monday as part of their Holy Week traditions. For a Situationer, we go live to Mobile Journal, Daniel Dayao. Daniel, what is the update so far? Good morning, Diego and Angela. Right now, we're live here in Quiapo Church, where currently Mass is ongoing as part of the Holy Week this Holy Monday. So as you can see, behind me ay may mga parishioners na nag-o-observe and nagre-reflect sa kanilang Holy Week devotion. So pakita ko lang sa inyo, no? So kaninang umaga, hindi pa masyadong puno, pero as of now ay may nagkakaroon ng mga tao. And ayun, currently, Diego and Angela, nag-start ang Mass ng 5 a.m. and it will go on until 8 p.m. And kanina may mga nakausap ako, but more on working and students pa sila. They are just dropping by. Pero as of now, dumadating na rin ang mga grupo na pumunta dito para magbisita iglesia at para mag-Station of the Cross. So, susubukan nating pumila or mag-interview ng mga nag-Station of the Cross. So, currently as of now, as of now, nag-visa kasi, so dito lang muna tayo. Hello, sir. Good morning po. Yan, okay po sir. Hello po, good morning po. Ngayon po ba ay nandito kayo para sa inyong panata? Bahagi po ng aming paghuhubog, no? Yung devotion ng aming samahan as lay ministers ng Our Lady of Fatima sa Anapu, Imus, Cavite. Sir, galing pa po kayong Imus, Cavite, no? Para po ba ito sa Bisita Iglesia or Station of the Cross? Station of the Cross. Okay po sir, kasi mataas ngayon yung presyo ng produkto ng petrolyo. Medyo mabigat po ba ito sa budget or may budget po kayo nakalaan dito? Mabigat po sa budget pero bahagi ng ating dapat pagsakripisyohan. Diego and Angela, baka meron kayong tanong kay Sir Chito. Chito. No? Sir Chito. Sir Chito, kung ikukumpara po last year, no, yung turnout po ng mga devotees at this time, mas marami po ba or sakto lang naman, kaparehas lang din? Sorry po, medyo garble yung... Sir Chito, kung ikukumpara po natin yung turnout po ng mga devotees at this time, mas marami po ba ulit ngayon or sakto lang, kaparehas lang last year? Pareho rin naman po, ganun din halos lang, ang dami. And dun po sa mga kasamahan niyo po dyan na nakakausap po ninyo, ano po ba normal yung kanilang mga panalangin ngayong Holy Week? Una po, para sa aming ministry na patuloy kaming lumago sa buhay pananampalataya. Pangalawa po, yung patuloy kaming makapag-evangelize ang iba pa namin dapat makasama sa mga bukasyong ganito. Kasado na po ba ang Quiapo Church doon po sa magiging pagdalo po, no, dagsa ng mga namamanata po this week? Yes po. Okay. Thank you po. Thank you so much, sir. Alright, Diego and Angela. So sabi ko nga kanina ay nag-start ang misa ng 5 a.m., no? Pero as of now, bukod sa mga nakausap natin na nananampalataya, ay nakakausap din tayo ng mga vendors outside. And ang sabi nila ay medyo matumal nga daw
kumpara ng nakaraang Holy Week. Kaya umaasa sila na sa mga nagbibisita iglesia or Station of the Cross dito ay mas dumadami pa or mas dadami pa ang kanilang benta dahil matumal nga daw. Pero aside from that, Angela, as of now, makikita nyo naman, very peaceful and orderly ang sitwasyon dito sa Quiapo kasi merong mga police visibility dito sa Carriedo Street, dito sa Quezon Boulevard, and meron din tayong police headquarters sa Plaza Miranda. So every after mass, yung mga tao dito or yung mga security dito ay ini-inspeksyon yung mga benches and yung buong facility na rin. That's all for now, Diego and Angela. Alright, maraming salamat sa ating mobile journalist na si Daniel Dayaw. Now, the Catholic Bishops' Conference of the Philippines said that rising fuel prices may reduce participation in Visita Iglesia during Holy Week as travel costs make it harder for devotees to visit churches. Father Jerome Siciliano, Executive Secretary of the CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, said the elderly, sick, or those unable to travel can join masses online or make virtual visits from home. He added that the church has yet to issue an oratio imperata amid the Middle East conflict. The CBCP also renewed nationwide Divine Mercy consecration in light of current crisis. Filipinos headed to their hometowns are starting to arrive at bus terminals for the Holy Week break. For the latest in Cubao, we have mobile journalist Francis Rivera. Francis, what's the update? Morning, Angela and Diego. Dito tayo ngayon sa isang bus company dito sa Cubao at ngayon nga dagsa na raw ang mga pasahero umuwi sa kanilang mga probinsya at nakitaan nga nila nito ng pagtaas o yung pagdagsa nila simula pa raw nung Sabado ng umaga, no? At kung makikita nyo nga rito sa aking likuran halos ito yung waiting area nila at kung konti na lamang itong mga naghihintay kasi yung iba sumakay na doon sa bus, no, na ito papuntang Olongapo. Ayan, kasi yung mga biyahe dito papuntang norte gaya ng ngalan na San Fernando, Olongapo, Lingayen at Baguio. Dito particularly sa kinakatayuan nating bus company ay nag-i-implement sila ng suspension ng free departure privilege kung saan pinapatay muna nila yung makina, no, ng kanilang mga bus, no, bago umalis. So binubuksan lamang nila ito yung makina at yung aircon ng 5 minutes before departure. So kung ang nakatakdang oras ng pag-alis nila 10:30, bubuksan pa lamang nila ito 10:25. So para nga makapag-reserve at makapagtipid doon nga sa pagkonsumo ng diesel. At hindi lang yan dito nangyayari sa terminal, no, ayon sa pamunuan ng bus terminal na ito, maging sa mga bus stop o mga bus stop implemented din ito, no. Kagaya din doon 15 minutes 5 minutes before departure, doon parang bubuksan ng aircon. Kaya yung mga kapatid nating pasahero o mananakay ay dito muna sila pinag-i-stay sa waiting area, no. Tambay mood muna sila dito. Pero ang kagandahan ng mga silito, presko, dahil may malaki naman silang ceiling fan at open din naman yung space. So talagang comfortable naman din ang upo nila at yung pag-i-stay nila habang iniintay ang kanilang mga biyahe. Diego, Angela? Francis, pag-iikot mo dyan sa loob ng terminal, kamusta naman ang mga presyo ng mga trip tickets, no? Kasi dapat regulated yan, but may nagtaas man ng kahit konti? Actually, dito sa kinakatayuan nating bus station, ayon doon sa nakausap nating bus terminal master, talagang hindi sila magtataas ng presyo unless sabihin yan ng government na maaari silang magtaas. Pero as of the moment, hindi raw sila makapagtaas ng presyo. Kaya maging sila talagang umaaray na rin kasi masakit daw talaga sa bulsa, mabigat yung presyo ng diesel. Lalo na ngayon, lalo na bukas, na tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kaya maging sila talagang masakit at talagang kamot ulo na nga lang daw sila. Pero wala silang magawa kundi magserbisyo pa rin doon sa mga mananakay nila para sa ating mga mananakay nila, no, na ayaw din naman nila masira yung quality ng service nila. So talagang kahit masakit, no, kahit hindi sila makapagbigay kahit yun yung sabi nga, no, kahit piso man lang or kahit 20 pesos hindi nila maibigay o hindi nila madagdagan yung pamasahe. So as is pa rin sila doon sa pamasahe, no, yung rate o yung presyo ng mga pamasahe nila dito.
Francis, medyo sabi ng ibang bus companies, baka magbawas daw sila ng trips dahil sa taas ng presyo daw ng petrolyo, ng gasolina, no? May balita ka na ba kung yung where you are, at least yung bus company na yan, magbabawas ng trip? Although hindi pa naman peak today, pero makikita mo from now kung yung mga schedules ay kumukonti. Yan din yung nilinaw natin dito sa bus terminal master or yung pamunuan nitong bus company na ito kung magkakaroon ba sila ng cat trips. Ayon sa kanila, hindi raw sila magka-cat ng trip at magiging tuloy-tuloy daw yung serbisyo nila para sa kanilang mga mananakay. Dahil una, prioridad din talaga nila yung kapakanan ng mga siniservisyoan nilang mga pasahero. Kaya kahit nga mabigat, talagang magtutuloy-tuloy daw yung serbisyo nila. At sabi ko nga, kung meron bang fully book ba, fully book na ba, or meron bang kanseladong trip, no, na mangyayari, sabi nga nila wala pa raw. At yung mga bus naman dito, napapansin natin, kapag umalis yung isa, after 5 minutes, dumarating naman din yung isang bus na biyahe papuntang north, no. So talagang tuloy-tuloy yung pagdating ng mga bus dito. At yun nga, kinalaro nila na hindi sila magka-cut ng trip or magbabawas sa mga biyahe nila. Okay, Diego, Angela. kung ikukumpara yung bilang ng mga pasahero dyan from last year to today, ano ba, mas konti ba ngayon yung mga pasahero kumpara nung nakaraang taon? Base yan doon sa kanilang mga online ticket sales. Yes, Angela, so sa ngayon daw wala pa sila nakikitang difference na merong pagbaba ng numero o bilang ng mga pasahero, no? Kasi ang hinihintay nilang peak yung sa Wednesday. Sa Wednesday pa raw kasi ang inaasahan nilang peak no mga pasahero talagang uuwi sa kanilang probinsya kasi sabi nga nila may pasok pa hanggang Wednesday. So talagang pagdating ng Wednesday doon nila makikita kung talagang aangat. Pero so far steady pa naman daw yung numero ng mga pasahero na umalis, no, lalo na nung weekend. So talagang nakikitaan nila na steady pa rin. So hindi pa rin nila nakikitaan ng difference, pero yun nga inaasahan nila na mas marami ang babiyahe ngayong season na ito dahil una, no, nagtitipid yung mga kapatid natin. So yung iba na pipiliin na lang mag-commute kaysa gumamit ng sarili nilang sasakyan. So talagang pupunta sila sa mga bus terminal. So yun yung inoobserbahan at yun yung tinitignan nila sa ngayon. Yeah, Francis, aware ba yung mga bus company dyan or yung mga na magtataas ulit ang diesel tomorrow by at least 11 pesos? Won't that affect yung possible? Baka mag-iba isip nila na magbawas ng number of buses na babiyahe. Yes, Diego, under observation daw. Yun yung sinasabi na sa atin ng company, nung pamunuan dito, no, na kung magtataas man kung magkano man ang itataas, talagang under observation. Pero so far, talagang ginigit nila na hindi sila magka-cancel trip or mag-cut ng trip at magiging tuloy-tuloy yung serbisyo nila para dun sa mga mananakan nila. Pero yun nga, continue pa rin yung pagtitipid nila ng diesel, no, pagkonsumo ng diesel sa pamamagitan nga nung pagpapatay nila ng makina at bus. So, talagang every minute or every before ng biyahe nila may naririnig tayong announcement na parang pagpapaunawa sa mga pasahero na hindi mo nabubuksan yung makina or yung aircon ng mga bus. So talaga naririnig din naman natin sila nag-a-announce. So ibang mga pasahero naiintindihan naman daw, karamihan sa mga pasahero naiintindihan naman daw yung sitwasyon ng mga bus company na ito, lalo na ngayon gets din naman nila na talagang mabigat sa bulsa ang presyo ng mga produktong petrolyo. Okay, Francis, linawin natin, no? Para sa benefit ng viewers natin. So, as of today, pwede pa rin bumili ng ticket online at pwede pa rin mag-walk-in. Yes, Diego. Dito sa kinakatuyuan natin kasi ikot nga lahat. Ito. Ayan, so ito sa ngayon medyo kakaunti pa lamang yung pila pero kaninang umaga kasi nakita natin halos talagang mahaba yung pila at maaari pa kayong pumunta rito para mag-online reservation, no? At dito naman may online booking redemption naman so maaari nyo na makuha agad
yung online reservation ticket ninyo at maaari pa kayong mag-walk-in at doon naman sa mga chance passenger na hindi nakapag online reservation or gusto na ring umalis agad, no, at iniintay na lang yung kanilang biyahe. Meron din naman silang mga chance passenger side dito, no, kasama yung mga ibang pasahero doon sa may kabilang banda. Kaya maluwag pa naman daw as of the moment, no, na yung mga biyahe nila at hindi pa rin naman sila nagkakaubusan ng ticket. All right, thank you for that, mobile journalist Francis Rivera reporting live. Now, travel activity is also starting to build up this Holy Monday as Filipinos head out for the Holy Week break. For a situation at PITX or PTEX, we go live now to our mobile journal, Evan Tarinque. Evan, tell us what's happening. Yes, Diego, Angela. Currently, nandito tayo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX, kung saan makikita nyo sa aking likuran, so far maluwag na maluwag pa rin naman yung daanan dito sa loob ng terminal. Ikot ko na rin kayo for a bit, no? Habang nagkakwentuhan tayo. Okay, mali yung napindot ko. Alright. Okay, so makikita natin dito sa entrance ng terminal, makikita natin yung pila ng mga tao, hindi pa naman ganoon kahaba at hindi pa naman ganoon kakapal. Kasi so far, currently, no, dalawang as of this moment, dalawang X-ray machines or yung gumagana, yung metal detector machines at gumagana so far na binuksan ngayon. Pero pag naglakad tayo dito, kung matatandaan, no, Diego, Angela, no, before, pag mga ganitong season, kung saan talaga nag-uwian yung mga kapatid natin sa kanilang mga probinsya, itong area na to, itong part na to, hindi talaga to nadadaanan na talagang shoulder to shoulder na yung ating situation. Pero so far, ito, nakikita natin, maluwag na maluwag at malaya pa naman tayo makakapaglakad. Sa pasilong ito, makikita rin natin na yung ilang mga upuan, ito, bakante pa, maraming pang bakante, so maraming pang places kung saan pwedeng mag-antay, makapagpahinga yung mga kapatid natin uuwi ng kanilang mga probinsya. Lalo na itong gate na ito yung gate 5, kung saan talaga, ito yung isa doon sa parang marami talagang mga pila na pasahero na uuwi sa mga probinsya. Pero so far, sa ngayon, nakikita natin, maluwag pa yung current situation. Pero sa kabila niyan, Diego, Angela, no, ayon sa pamunuan ng PITX, may na-monitor silang 8 bus companies na nagtaas presyo ngayong Semana Santa. No? Ilan nga lang dyan is itong Bicol Isarog, Ario Diaz, St. Marta, RMB, DLTV, Bicol Magayon, Superlines at JVH. No? Karamihan daw ng mga bus companies na ito may biyaheng Bicol region. No? And ayon nga sa pamunuan ng terminal, naiabot naman na daw ito sa LTFRB na nagsabing may pagtataas ng presyo kahit naman bawal yung pagtataas ng presyo sa kabilang ayan ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Diego, Angela. Evan, kasi bawal nga yan, no? So, ang tanong dito is, magtataas ulit kasi ng presyo ng diesel bukas, which is yung ginagamit ng mga bus. So, ano ang tugon dito ng mga companies? Kasi I heard reports several weeks ago, may chance daw na baka magbawas ng number of buses na babiyahe. Yes, Diego. No? Yung ilang bus companies actually nagbawas na ng biyahe, yung mga pabiyaheng pa Batangas, Pampanga at Nueva Ecija. No? Pero kanina, kausap natin yung pamunuan ng terminal, in-assure naman daw nila na kung kakailanganin man ng additional bus trips, ready naman daw yung mga bus companies magdagdag. Pero so far daw kasi ngayon, yung demand doon sa mga papunta ng mga biyaheng iyon, hindi pa naman ganoon karami gaya nga ng papuntang Bicol Region. Kasi so far, yung papuntang Bicol Region, as of this morning, yung nakuha natin kasi almost 80% na yung mga biyahe doon, fully booked na. And actually, yung ilang mga tellers sa taas, nakikita natin, mga kapaskila doon, yung mga ilang araw na lang na bakante pa. No, pero karamihan kasi doon, meron ng X, meaning puno na yung biyahe ng bus ng araw na yan. Diego? Oo. Kumusta naman? May mga nakausap ka bang mga mananakay dyan ngayon? Kumusta sila? Kailan sila babalik? 'Di ba? Ano ang kanilang mga opinion dito sa nangyayari sa atin na oil crisis? Tama ka dyan, Angela. No? Yung iban nga, no, in-expect na yan actually ng terminal officials na yung iba na dating nagdadala ng sasakyan, papunta sa kanilang mga probinsya, ngayon, baka mas piliin na sumakay na lang ng bus para kahit paano nga, makatipid naman sila, no? Kasi dito, Angela, yung diskarte naman ng ilang mga pasahero dito,
bago pa sila dumating dito, nag-advance booking na, no? Para pagdating nila dito, relax na lang sila, mag-aantay na lang sila nung kanilang bus na pag-alis. Pero aside from that, Angela, kanina yung mga ilang nakausap natin, ang diskarte talaga nila kasi ngayon, habang hindi sila nakapag-online booking, mismong dediretso na sila dito sa loob ng terminal at bibili ng ticket nung umaasa sa pagiging chance passenger o kung hindi man, antay na lang nila yung pinaka-latest na bakanting na upuan sa bus. So, sa ngayon, talagang pahirapan yung pagkuha ng bus, lalo na ngayon, magpipeak season na at baka expect nga na mas dumami pa yung mga pasahero, lalo na on Wednesday, kung saan nga mga last day ng pasok ng mga kapatid nating nagkatrabaho dito sa Metro Manila. Angela? Go ahead. Ade, Ivan, mabilis na lang on my part, kumusta naman yung mga nagtitinda dyan sa loob ng PITX or PTEX, no? Meron bang mga pagtaas sa kanilang mga bilihin at meron bang bumibili pa rin sa kanila? Angela, actually malapit tayo din sa may isang tindahan dito. Ikot ko na rin kayo. Tanungin na rin natin sila kung kamusta sila. Ito, may kita natin. Ito yung mga nagtatabi lang ng mga ating mga nagtitinda. Yung mga kakanin. Tanong natin, Ma'am, excuse me, ma'am. Ma'am, excuse me, ma'am. Baka pwede kayo ma-interview. Mabilis lang. Kamusta lang? Sige, ma'am. Thank you. Lapit tayo dito, ma'am. Sige, ma'am. Mabilis lang, ma'am. Ma'am, mabilis lang. Sige, madam. Mabilis lang. Ma'am, mabilis naman. Pakita lang natin kung kamusta yung tinda natin, ma'am. Okay, ma'am, kamusta ma'am yung pagtitinda natin dito? Naramdaman niyo ba, ma'am, na nabawasan yung mga bumibili ngayon? Medyo po matumal kasi Kasi ngayon po sa kayang inaato ko. Siguro yung mga dala-dala na sila. Ma'am, yung compared from last year, mas marami ba ngayon o mas konti? Mas marami po nung nakaraang kaysangan. Medyo marami konti ngayon Pero pag ganitong panahon, dapat talaga, ma'am, marami na, no? Madami na po. Siguro mga April na ito, medyo dadami-dami na. Alright, sige ma'am, maraming salamat, no? So, Angela, karamihan nga, yun yung kadalasang kwento dito, no? Kung i-compare natin from last year, talagang mas marami yung mga pasahero ng ganitong panahon. Ngayon, baka ang target ng ilan, baka Wednesday pa sila umuwi ng kanilang mga probinsya. Angela? Well, Evan, sa Cubao, no, we spoke to Francis. Konti ang pasahero doon comparative sa last year. Diyan, kasi I think ikaw nag-report last year, di ba? Oh, so sa experience Tama ka, Diego, no? Oh, sa sa ngayon experience kasi yung mo, bilang Evan? pasahero per day is on average, no? The usual pa rin from the previous weeks, pare-parehas pa rin. Yung daily average kasi nila is 180,000 per day yung pasahero. And so far, no, kahit hanggang kahapon, nasa 180,000 pa rin yung pasahero nga na dumadaan dito sa terminal. So, expected na baka in the next few days, mas tataas yan. At syempre, mga pabalik ng pasahero pagdating ng weekend at ng Lunes. Diego. Right? All right, thank you for that. Mobile Journal, Evan Tarinque reporting live from PITX. We'll be back with more stories after the break. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching News and Views here on One News. Pakistan says it is ready to host talks between the United States and Iran as tensions in the Middle East continue to escalate. Here is the report. Pakistan announced that it expects to host talks between the United States and Iran in the coming days, though neither Washington nor Tehran has confirmed their participation. Foreign Minister Aisha Akhdar stated that both sides had expressed confidence in Pakistan's role as a mediator following meetings in Islamabad with top diplomats from Turkey, Egypt, and Saudi Arabia. Pakistan is very happy that both Iran and the US have expressed their confidence in Pakistan to facilitate the talks. Pakistan will be honored to host and facilitate meaningful talks between the two sides in coming days for a comprehensive and lasting settlement of the ongoing conflict. However, Iran's parliament speaker dismissed the initiative, accusing Washington of using diplomacy as a cover while deploying US Marines to the region. At the same time, Israel announced plans to expand its invasion of Lebanon against Hezbollah militants, further widening the conflict. Iran's parliament speaker warned that Iranian forces are prepared to confront US troops on the ground and retaliate against their regional allies. He emphasized that Iran's attacks will continue,
saying their missiles are ready and their determination has only grown stronger. Speaking from Geneva during a Human Rights Council session, a senior Iranian diplomat claimed they're winning the conflict, asserting that the US and Israel have been forced to scale back their ambitions and are now focused mainly on keeping the Strait of Hormuz open. The fact that Iran has imposed its control on the whole region is a big victory. The fact that what they were campaigning at the first now has been reduced to opening the Strait of Hormuz is a big victory for Iran. He also insisted that Iran's new supreme leader, Ayatollah Mutabak Khamenei, is safe and governing the country, even though he has not been seen publicly since succeeding his slain father. The ongoing fighting has jeopardized global oil and gas supplies, caused fertilizer shortages, disrupted earth travel, and rattled markets due to Iran's control over the vital Strait of Hormuz. Well, ang Iran at US may kanya-kanyang he said, she said sila. No? The US and Israel faction has been saying na meron itong agreement with Iran, but Iran has been denying this. So ang sinasabi ng iba, baka meron silang pinag-uusapan pero hindi pa dapat ina-announce until napirmahan ni Trump, oo. ang agreement. So parang Unless may kinakausap siya na hindi kasama dun sa table. unless may kinakausap si Trump na negotiator from Iran na hindi pa binalik sa Iran yung proposal. Well, talking about the Strait of Hormuz, di ba, we all know naman that the Philippines nag-i-import tayo ng 98% of our oil ay mula sa Middle East. So talagang apektado tayo dito sa nangyayaring conflict na to. And there are reports pa saying na ang Iran daw ay nagcha-charge siya ng $2 million dollars per vessel kung dadaan ka doon. May tax na sila. Oo, others would say yuan daw per yuan yung singil nila. Pero may may parang toll booth na nangyayari. May toll na sila Oo, sinisingil. parang may toll na silang sinisingil. Alright, the Department of Labor and Employment has set aside 1.2 billion pesos to assist workers affected by the National Energy Emergency under Executive Order 110. The funds will support tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged or displaced workers or TUPAD and the DOLE Integrated Livelihood Program. As part of the government's unified package for livelihoods, industry, food, and transport or UPLIFT, DOLE is coordinating with agencies, local governments, and transport groups to provide emergency employment and livelihood support. DOLE is also working with the Department of Migrant Workers and the Overseas Workers Welfare Administration to assist repatriated overseas Filipino workers with job placement, skills training, and livelihood opportunities. Now, joining us is Leilani Reynoso, Director of the Bureau of Workers with Special Concerns at the Department of Labor and Employment. Good morning. Okay, so we'll try to call her back, but this time around we are going to be joined by Carlos Miguel S. Oñate, spokesperson of the Trade Union Congress of the Philippines or TUCP. Carlos, good to have you on the show. Good morning. Magandang umaga din po sa inyo at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Okay, Carlos, ito po sinasabi ng DOLE, meron daw po silang 1.2 billion pesos na suporta or ayuda para po sa mga affected workers. Ang question po dito, enough po ba ito? Sapat na po ba ito doon sa mga affected workers natin ngayon? Definitely, hindi po ito sapat. Kung matatandaan nyo po, nung huling Senate Protect Committee hearing, nagpanawagan ng TUCP doon na magbigay tayo ng minimum wage subsidy sa higit 5 milyon nating minimum wage earners. Right. Ang initial implementation cost po noon, kung 5,000 ang ibibigay natin dun sa 5 million, ay nasa 25 billion. So yung 1.2 billion po ay only 4% of what is required by that proposed wage subsidy program. And then we are also disappointed that until now, the Department of Labor and Employment has not consulted the labor sector and yet came up with these figures as we are already 4 weeks into this oil crisis. And banggitin din natin, binanggit kanina yung Uplift Committee. Yes. Even in the Uplift Committee, the Department of Labor and Employment is not a member at all. Right. So walang consultation whatsoever or even at the very least, nagkaroon ba ng initial dialogue para magkaroon ng peg
with regards to yung mga amounts na supposedly ilalaan sa mga workers? Totally wala po, no? Even if day one pa lang ng conflict, we already outlined ano yung mga kinakailangang response, especially for our 5 million minimum wage earners, kasi sila yung walang natatanggap na tulong and yet has to deal with these higher prices. Before, sinabi natin, hindi na sapat ang sweldo nila, lalo po ngayon kinakapos. But there has been no consultation up until now with the Department of Labor and Employment and even the regional wage boards, Yes. which are chaired by the regional directors of Department of Labor and Employment, has not convened any public consultation, even through Zoom. Carlos, dugtong lang na. Carlos, based sa monitoring mo, ano ba mga sectors ang dapat na pagtuunan talaga ng pansin ng DOLE? Because maapektuhan talaga ito ng mga rising, everything is rising sa presyo, no? Except yung sweldo. So ano dapat pagtuunan ng pansin? Opo, no, binabanggit namin, no, yung 5 million talaga na ito yung lowest income Kumbaga sa priority in terms of labor, ito talaga yung nasa laylayan. So ito yung unang dapat tulungan. Of course, we know may mga existing tayong tupad programs, but those are for the displaced workers. The minimum wage earner, yung 5 million, have been working all their life even during crisis because sila nga yung minimum ang kanilang sweldo pero wala tayong binibigay na tulong sa kanila. And then of course, hindi pa natin binabanggit what if in the next couple of months, because if we look at the scenarios of no less than the DepDev, unemployment rate could rise up to as high as 6% unemployment. So napakalaki po nun. At ito pa yung ating mga OFWs who are being repatriated, if yung nandito nga sa atin, hindi makahanap ng trabaho dahil nag-record high unemployment tayo yung last January 2026, the highest since the pandemic, lalong wala kong aabutan yung ating mga OFWs na mapipilitang umuwi. But at this point, Carlos, ano po ba yung immediate demand ng TUCP sa ating gobyerno? Meron po ba kayong gusto na wage hike, fuel tax suspension? Go ahead po, sir. Apa. Actually, naglatag nga kami nung 5-point response. Yun yung tinatawag naming kapit. No? Una doon, yung kanselahin ng buwis. Up until now, we have not heard of any talks about gaano ba kalaki ang ibabawas sa excise tax. Ang aming panawagan, tanggalin buo yung sa excise tax at isama rin yung sa value-added tax. Yung agapan ng presyo, ito yung mga price caps. Actually, dapat matagal na itong nangyayari. Kaya lang, yung dineklara ng gobyerno, instead the state of national emergency, energy emergency lang. So, bitin, hindi natin magamit yung mga price cap mechanisms. And then in terms dun sa wage increase, kami nananawagan, no, both sa House of Representatives at sa Senate, na perhaps it is better to conduct a special session rather than nagbabakasyon yung ating mga mambabatas sa gitna ng isang emergency. And then of course, meron yung wage subsidy na ating pinag-usapan kanina at sa SSS, DSIS at Pag-ibig, nangingi kami sana mag-offer na ulit sila ng calamity loans and then yung loan moratorium, yung mga monthly amortization payment ng ating mga kababayan, wag muna singilin in the meantime. Opo. Ito po ba ay naiparating po na sa sa DOLE man lang kahit hindi pa po sa Pangulo? Opa, pinarating mo namin ito, no? Naglabas din kami ng press release, nakipag-coordinate din kami sa mga ito yung binabanggit natin, yung mga GFIs, Government Financial Institutions, kasi may mga sectoral representatives tayo dito. At naniniwala kami na the Department of Labor and Employment has long been aware of this. But unfortunately, they have been largely absent in our crisis response. Sa Pangulo, na iparating din namin, no, kasi nag-announce sila noon ng crisis committee. Na hindi na namin alam kung ano yung mangyayari dyan, kung yun na ba yung uplift committee. But yet again, wala na namang sectoral representative doon or even sectoral consultation coming from the labor sector. So up until now, nananawagan kami, no, sa Department of Labor and Employment at pati sa Palasyo na talagang seryosohin din yung boses at yung kapakanan ng ating mga manggagawa. Kasi kami yung unang tinatamaan dito pero kami lagi yung huling naiisip at natutulungan. Right. So why do you think kaya merong overlook na nangyayari po sa sektor ng mga manggagawa? Dahil po for the past weeks, I think 1 month na tayo since the ongoing conflict sa Iran,
ay ang mga nabibigyan pa lamang po ng mga tulong, no, ayuda on their part ay mga drivers at I think yung sa sektor po ng agrikultura, mga mangingisda din. I think po, almost 1 month na tayo sa crisis Yeah. na to. Pero for the large part of that 1 month, in denial kasi yung stage ng gobyerno natin eh. Una, hindi kinikilalang may crisis. Una, hindi kinikilalang may emergency. Tapos biglang nagdeklara. So that delays all actions eh. Right. And even if you talk about fuel subsidy, nakakatanggap yung ating mga kabayan, tandaan natin na hindi lang nasa Metro Manila yung ating mga kababayan na nangingi ng fuel subsidy. Paano yung mga nasa probinsya? Yung mga nasa region, napakataas din ng diesel prices doon. And at the same time, yun nga, the Department of Labor and Employment is the agency na dapat tumitindig para sa manggagawa. But if it is not active, even in consulting us or even in participating in the crisis response of this government, di wala tayong makukuha. Unfortunately, hanggang ngayon, na nga yung ating mga manggagawa. Carlos, today may mga ibang gasolinahan na nagtaas na, no? And tomorrow daw, as another round of fuel increases, no? Diesel will probably reach an all-time high. Ano po magiging epekto nito sa hanay ng mga manggagawa natin? And how much longer can they withstand this? Especially in the coming weeks, pag magkaroon to ng epekto, trickle-down effect sa mga prices in the market. Tama po kayo, no? Pag umabot na ng 150 pesos per liter yung diesel, ay napakatindi ho niyang doble dagok do sa ating mga manggagawa, no? Banggitin ko rin yung mga manggagawa natin sa transport sector na nanghingi ng piso tapos hindi pa nabibigay, kinancel na. Supposedly, dapat mag-benefit para daw yung ginawa para sa ating mga manggagawa. For the record lang, no, ayaw namin na pinagsasabong yung ating mga manggagawa sa transport sector at manggagawang pasahero, no? Kasi parehos naman natatamaan. Yes. So hindi kailangan magsakripisyo ang isa over the other. Kaya nga, ito, 150, sinabi nga namin sa isang statement namin, hintayin ba natin mag 200 piso ito bago tayo magdeklara ng state of national and emergency and then invoke the available powers provided under including oil deregulation law that we can actually impose a price ceiling on the price of fuel so we can somehow delay, cushion the impact of oil price hikes until such time that we are able to roll out the subsidy. Kasi anong nangyayari ngayon, tumataas yung presyo ng diesel natin every Tuesday. Ang fuel subsidy natin, almost monthly ang roll out papunta sa ating mga kababayan. So napakalaki ng delay. And then in the meantime, tama binabanggit nyo na in the meantime, manguutang yung ating mga kababayang manggagawa. Okay sana kung noon wala kaming utang. Ngayon, lubog na eh. Sinabi na natin, lubog na sa utang. Hindi na natin alam kung hanggang kailan makakakapit yung ating mga kababayang manggagawa. Well, kanina po, no, isa po sa demand po ng TUCP na banggit po ninyo ay yung fuel tax suspension. Ano? Recently, last week po, pirma na yung ating Pangulo dito sa emergency powers na ginrant po sa kanya ng Kongreso. Pero sabi po, antay pa po tayo ng 15 days. Pero sa tingin niyo po ba, bakit po nagkaroon ng delay din doon sa aspeto na yon? Kasi nung una sabi nila, minadali nila ang Kongreso, binigyan naman ang Pangulo kaagad, ano? Nakapagpasa naman sila kaagad. Pero parang natagalan din sa pagpirma. So siguro may mga logistics din dyan, pero conceptually, no, at the outset kasi ang hinihingi ng taong bayan noon ay tanggalin muna, no, i-suspend yung excise tax. Pero if you would look at the bill na naipasa at na-request ng palasyo, may nakalagay doon na provision pwedeng reduce lang eh. So parang tumatawad din no less than yung palasyo. Magkano ba talagang ibabawas natin? When in fact malinaw na kung talagang gusto natin magkaroon ng impact yung panukala na yon ay full suspension ng excise tax. Yung 10 piso sa gasolina, 6 na piso sa diesel. Kasi kung i-reduce lang natin yon, barya-barya talagang impact lang yon. At the same time, no, kami rin nagsasound na rin kami ng alarm because no less than the ERC warned us that 4 to 5 pesos ang increase per kilowatt hour sa magiging April na electricity bill natin. So that kung kinumpit namin sa 200 kilowatts per hour, that's 1,000 pesos increase in the monthly bill. So if we would not remove not only the excise tax but also the value-added tax
talagang napakatindi ng burden that will fall on Right. Filipino consumers and workers. Well, mabilis na lang po, Sir Carlos, kasi on the side of the fence of Malacanang, ang sinasabi po nila ay we are set to lose 130 plus billion kapag tayo ay nag-suspend nga ng tax, ng excise tax, kaya yun din daw po yung parang iniisip nila. Your thoughts on that po? But sino ba dapat i-prioritize natin? Yung ating pamahalaan na merong steady na revenue stream o yung ating mga kababayan na talagang hirap na, maikli na ang PC at wala nang sinasapat na sweldo. So we have to do everything, and all government interventions, even sacrificing yung tax, is necessary at this moment because it is an emergency, not business as usual. All right. All right, thank you for that, Carlos Miguel S. Oñate, spokesperson of the Trade Union Congress of the Philippines, for joining us. Thank you. Maraming salamat po. This time around, we are joined by Ms. Leilani Reynoso, Director of the Bureau of Workers with Special Concerns at the Department of Labor and Employment, or DOLE. Good morning po. Thanks for joining us, Ma'am Leilani. Good morning po. Good morning po. Ano pong tugon? Ewan ko po kung narinig po niyo yung sinabi ng TUCP. Wala daw coordination. Sinasabi po nila na parang hindi daw po ganun tumitindig ang DOLE pagdating daw po dito sa krisis kasi wala daw po kayong kumbaga parang participation even dun sa uplift committee ni Pangulong Bongbong Marcos. Though wala po kami sa uplift committee, pero kami po ay tumutugon naman sa sang-ayon sa mandato po ng Department of Labor and Employment. Kaya ngayon nga po sa amin pong tanggapan dito po sa DOLE, nag-set aside po kami ng initial 1.2 billion to help workers dito sa National Energy Emergency through our TUPAD program and DILP. Yes, Director, yung last interview, sabi rin ni Carlos na parang hindi daw rin nag-coordinate man lang or even an initial discussion with TUCP para magkaroon at least ng guidance kung paano magtutulungan ang mga DOLE tsaka yung grupo. Ba't wala pong coordination to? Hindi ko po na walang coordination. Ang nakikita ko po, patuloy po kasi meron po tayong National Tripartite Industrial Peace Council. Ito po yung representative po ng mga manggagawa, mga union, tapos kasama po namin ang mga namumuhunan at saka yung government sector. So continuous po yung pag-uusap at alam kong nakikipag-dialogue po kami. Kaya hindi po ako hindi po nagkakatuloy-tuloy. Nung minsan nga lang po, nasa TUCP din po ako dahil ang discuss naman ay C-190, yung iba din po mga usapin. So patuloy po yung open na komunikasyon. Siguro po, nais lang po nila ulit siguro na talagang mabigyan so sa bahagi po ng DOLE, tiyak po na magpapatawag po siguro ulit kami at continuous naman po yung pagpapatawag ngayon na pinamumunuan po na aming isang bureau dito na namamahala po sa usapin na ito. Right. Yes, ma'am, siguro po ipaliwanag niyo po sa amin itong 1.2 billion fund na inihanda po ng DOLE para po sa makapag-asista po sa ating mga workers na ngayon po ay nahihirapan dahil po dito sa energy crisis, sa oil crisis po natin. Kasi ang sinasabi po ng TUCP, ito daw po ay hindi sapat. Maybe you can walk us through that program po. Okay. So, sa umpisa, binanggit ko naman po, initial budget pa lang naman po ito. Ito pong 1.2 billion na pondo na nilaan ng Department of Labor and Employment, nakahati po ito. Yung 1 billion po ay para dun sa tulong panghanap buhay para sa disadvantaged workers. At yung 200 million naman po ay para sa livelihood assistance program. Meron pa po kami ibang mga livelihood program na tinatawag namin yung DOLE-AMP. Meron pa rin pong ganun mga programa. Plus, may mga livelihood assistance din naman po yung ibang mga ahensya ng pamahalaan. So, ang pagtugon po kasi natin sa usapin ng energy emergency ay yung whole of government approach po ito So nag-uusap-usap po ang iba't ibang ahensya kung paano po kami magko-converge at magtutulungan para maabot po at makapagbigay tayo ng serbisyo sa lahat ng nangangailangan. Batid po namin na lahat. Wala naman tayong particular na sinasabi na hindi nangangailangan sa sitwasyon na ito. Narinig ko po kanina nabanggit niya na yung mga transport workers, gayon din ang mga commuters. Kaya binabalanse po natin at matingnan at matugunan yung parehong pangangailangan nito. Kasi kung walang
transport workers na magpapaandar ng mga sasakyan nila, yung That's magta-transport ng mga commuters. Mahirapan din po yung mga commuters natin para makapasok sa kanilang mga trabaho. So ito po yung ginagawa namin. Pero yung tupad po, kung titingnan natin, regular na po programa yan ng DOLE. Kaya kung kahit wala pa po itong nararamdaman nating energy emergency situation o challenge, nung first quarter po, naglabas po ng report ang Department of Labor. Nung first quarter po, about 110,000 vulnerable workers na po sector ang tulungan natin. About 753.69 million na po yung aming naibigay sa usapin ng pagtulong ng tupad. Ma'am, tanong ko lang po, kailan po yung rollout po nitong additional 1.2 billion fund po na sinasabi po ninyo na ipamimigay sa ating mga affected workers? And of course, ang tanong po dito, is it going to be a monthly subsidy para sa kanila? This is aside po dun sa tupad na po na sinasabi po ninyo, no? Kasi yun po ang nirereklamo rin po ng ating mga kababayan na, magkano po ba kami per worker? 5,000. Yan po ay tatagal lamang ng 2-3 araw maximum. Pakipaliwanag po, ma'am. Okay po. So yung para mas makita po natin, ang DSWD po, namigay na po sila ng subsidy, 5,000, di po ba? Right. Ang Department of Transportation, meron din po silang pinoprovide na subsidy para sa mga jeepney workers natin. So ito po yun. Meron din rin pong certain LGUs na nagpo-provide ng kanilang mga pagtulong, subsidy at libreng sakay para po sa mga commuters. Ito pong sa tupad, binanggit ko po, meron naman po kaming regular na pondo dito at sabi ko nga po, continuous lang naman ang pag-iimplemento namin. Ito pong nilaan na initial 1.5 ay para po sa special na pagtingin para sa transport workers. So, sa kasalukuyan po, meron po kaming guidelines, di ba? May Department Order guidelines po kami sa pag-implement ng tupad. Pero sa ngayon po, na-drop na po namin, kailangan po namin maglabas din siyempre ng special guidelines pagdating po sa pag-implement ng tupad naman for the transport workers na apektado po ng emergency na ito. So, ang pangunahin pong purpose ay to augment the income. So, ito po laging sinasabi kasi ng mga workers natin, mga naapektuhan, kulang ang kita. So, yung amin pong tupad, cash for work po siya, hindi po siya subsidy. So, ibig sabihin, merong corresponding na dapat gawain para magkaroon ng minimum wage na pasweldo. Ang tupad po ay 10 to 30 days ang pag-implement, depende sa work program na sinasagawa. Ang naiisip po namin, pinag-uusapan pa po at sana magkasundo na maiayos, na makita, mabalanse po ito na baka pwedeng 15 to 20 days muna ang maiprovide dun sa mga priority na ma-identify na workers o sektor na tutulungan natin sa transport. So ang nakaplano pong i-roll out ay mag-pilot muna. Not necessarily sabihin nyo, pilot pa ba? Given na yung sitwasyon na yun. Yes. Siyempre, ang nais lang naman po ay makita yung ayos na pag-i-implement po. So, ang una mo nang nakikita ay sa jeepney driver, subukan at tingnan yung mga pumapasada sa pagdating sa Espanya, sa Pote. Mga priority lang po na tingnan ay yung Marcos Highway, Commonwealth. Ito po yung mga tinitingnan muna sa NCR. Then pag nakita na po na ayos na, planchado na, depende sa mekanismo ng procedure na paggawa, bababa din po ito sa mga other areas like Metro Cebu, Metro Davao, at sa iba pa pong karatig, unti-untiin lang po, tingnan muna. So inintay din po namin yung listahan, yung lista po ng mga affected na jeepney workers na mamumula po sa Department of Transportation. Kanina po binanggit ko na this is a whole of government approach na tutulong-tulong po ang bawat ahensya. Isa po sa nakikita, dahil nagbibigay ng subsidy ang DSWD, paano papasok ang DOLE kasi kami po trabaho yung binabayaran sa tupad. Hindi po siya yung binibigay lang na ayuda particular lang. na ayuda or ano, hindi po. Kailangan po talagang meron noon kasi yun po yung nasa guidelines at siyempre po, pag in-implement po natin, dapat naaayon at naayos po ito. Alright, thank you for that, Lailani Reynoso, Director of the Bureau of Workers with Special Concerns at the Department of Labor and Employment, for joining us. Thank you. Maraming salamat po. Don't go away because we're not done yet. Stay with us. Welcome back. You're still watching News and Views here on One News.
Another fuel price hike is expected this week amid ongoing Middle East tensions. Industry sources indicate that diesel prices could rise by 11 to 12 pesos per liter, while gasoline may go up by around 3 pesos per liter. The increase comes as global oil prices remain volatile, driven by escalating Middle East conflicts and concerns over possible supply disruptions. In recent weeks, pump prices have already seen consecutive increases, adding pressure on transportation costs and the prices of basic goods. Well, at this point, let's get an update on the prices of basic goods from Mega Q Mart in Quezon City. We have with us Mobile Journal Fatima Baduria live. Fatima, kamusta na mga presyo so far? Angela, Diego, wala pang pagtaas ng presyo sa mga bilihin dito sa Mega Q Mart sa Quezon City simula last week. Pero ayon sa mga nagtitinda, posible daw na magkaroon ng taas presyo lalo na sa presyo ng isda ngayong Semana Santa. Pero sa ngayon, ganun pa rin ang mga presyo at pasok pa rin sa price range na naitatala ng Department of Agriculture sa kanilang bantay presyo araw-araw. At sa presyo nga ng isda, ang galunggong ay nasa 200 pesos per kilo. At ganun din ang hasa-hasa, ang tulingan, 200 pesos per kilo din. Ang bangus naman, 220 pesos per kilo. Tilapia, 130 pesos per kilo. At pagdating naman sa gulay, ang talong ay nasa 80 pesos per kilo. Ang kamatis ay 60 pesos per kilo. Ang carrots naman ay 130 pesos. Repolyo, 80 pesos per kilo. Ang palaya, 150 pesos per kilo. At ang sibuyas naman, nasa 110 pesos yan per kilo din. At ang bawang naman ay 140 pesos. Pagdating naman sa baboy, nasa 310 pesos daw per kilo. Ang manok naman ay 110 to 190 pesos ang isang buo. Pagdating sa bigas, yung mga lokal na bigas natin, ang pinakamura ay 48 pesos. At meron ding mga 50 to 60 pesos yung mga well-milled na rice. At yung mga imported, lalo na yung Japanese rice, ay umaabot ng 70 pesos. Pero ganun pa rin, pasok pa rin yan dun sa bantay presyo ng DA nitong mga nakaraang linggo. At pwede raw natin makita ang taas presyo lalo na sa isda. Sa mga susunod na araw, inaasahan daw yan, lalo na paglapit ng Biyernes Santo, kung kailan inaasahan natin ng mga Katoliko na magpa-practice ng pag-aayuno, kaya yung abstinence o yung pag-iwas muna sa karne. Angela, Diego. Alright, maraming salamat, Mobile Journalist Fatima Baduria. A complaint and protest action are set to be filed against former Undersecretaries Trigib Olivar and Adrian Bersamin over alleged kickbacks. We go live to Mobile Journal, Arles de los Santos for the details. Arles, go ahead. Angela at Diego, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas mula nga na maihain ang reklamo laban sa dati mong opisyal ng pamahalaan, kagaya na lamang ni na-resigned resigned DepEd Undersecretary Trigby Olivar, gayon din si Palace Undersecretary Adrian Bersamin. Kaugnay yan sa umunoy partisipasyon nito sa malawakang korupsyon at sabwatan sa mga flood control projects ng pamahalaan. Kung matatandaan natin, si DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang mismong nagdawit sa dalawang opisyal na ito na kung saan nga sinasabi na aabot sa nasa 15% ang kickback na ipinapasok nito at ipinakiusap kasama nga sa paggawa ni DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara ng listahan para sa mga proyektong ito. Kasama nga sa mga nais patignan sa Office of the Ombudsman ang posibleng paglabag ng mga ito sa Anti-Graft and Practices Act. Gayon din yung paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials. Sa kanilang pag-estima ay nasa 8 billion pesos daw yung pera nga na dumaan daw sa mga kamay nito para ibigay umano kay Pangulong Bongbong Marcos, kung saan kasama nga daw sa kanilang mga ebidensya yung ilang mga affidavit ni Yusek Bernardo, gayon din yung mga pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay dito sa flood control ng pamahalaan. Pero bukod dyan, ito daw ay magkaka-coincide doon nga sa nalalapit na pagtatapos ng operasyon ng Independent Commission for Infrastructure, kung saan hanggang sa ngayon daw ay walang napapanagot na malaking personalidad, maging ang Panguluman o yung mga kalapit nito, kaya daw sila na mismo yung naghain itong reklamo para nga matugunan agad ng Office of the Ombudsman. Umaasa nga sila na matutugunan ito at masisilip dahil tira daw contrasting yung
nangyayari sa bansa. Nananatili daw hindi nare-resolba ang mga issue ng korupsyon sa pamahalaan habang ngayon na nasa national energy emergency ang ating bansa ay tila naghahanap ng pondo at nangangapa kung paano tutugunan ang humihirap na buhay ng ating mga kapatid. Yan muna ang latest. Angela at Diego. Alright, thank you for that, Mobile Journal, Arles de los Santos. And before we let you go, I'd like to leave everyone with a quote of the day. Holy Monday reminds us, before the resurrection, there is reflection. Before renewal, there is truth. And that wraps up today's episode of News and Views. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsad Castro. I'm Angelo Castro III, kapatid, we are One News. All sides, all the time.